naka-receive ako ng message sa sister ko. Kuya, nandito rin kami sa isang emergency room. She sent me a picture ng father ko na duguan. My dad sustained 52 stab wounds dito. Nagulat ako. Sabi ko, bakit? Anong nangyari kay Papa? Sabi niya, Kuya, when you left the house, may pumasok. Nakikita niya yung kurtina na gumagalaw. Pero nung pagtayo niya, yun, inattack na siya. My heart was very heavy. Yung tatay ko, nag-aagaw buhay sa isang emergency room. Tapos yung asawa ko din, nandito din, critical, nag-aagaw buhay din. Doon ako napasigaw, Lord, bakit? I don't know, pero parang merong yumakap sa akin na naramdaman ko yung init, naramdaman ko yung comfort, naramdaman ko yung kapayapaan. And sabi ko, salamat Lord sa yakap mo. Yung anger na yon, yung disappointment na yon, yung mga frustrations na yon, yung biglang kinalma niya ako. It's like yung sinabi niya sa Psalms 23, even though I walk in the valley of darkness, I will fear no evil, for you are with me, your staff and your rod, they are comforting me. Dala ang kapayapaang mula sa Diyos, umuwi siya at namahinga. Subalit, may tumatawag sa akin, around 5 o'clock na siguro yun. Sinagot ko. At sabi niya, sir, this is doctor, pakilala na siya. At sabi niya, sir, huwag po kayong mabibigla. Yung asawa niyo po ay experience cardiac arrest. So after about 5 minutes, sabi niya sa akin, sir, wala na po yung wife niyo. Yun yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ko, is nawala yung mother ko. And the saddest part as well is that hindi ko siya nakita nung nawala siya. Hindi ko man lang siya napuntahan sa hospital nung buhay pa siya. And in my head, sabi ko nga, parang ang lungkot ng death ni Mama kasi siya lang mag-isa. We weren't even there by her side. Bakit nangyari sa amin to? Doon pumasok yung question naman na, Lord, naglilingkod naman kami sa iyo eh. Faithful naman kami, Lord eh. Marami namang nagpipray eh. Bakit all of a sudden kinuha mo yung wife ko? Meron ba ako nagawang kasalanan na dapat kong pagbayaran ito? Ang daming tanong na hindi namin alam yung sagot. Na hindi mo alam kung saan ka magsisimula eh. at sa kabila ng pagdadalamhati, nanatiling matatag si Bong. Patuloy na naglingkod sa Diyos at naging haligi ng kanilang simbahan. Ilang araw matapos pumanaw ang kanyang asawa. Medyo nag-meltdown pa noon ako kasi nakita ko yung upuan na kung saan madalas si Mrs. wala na siya. My preaching during that time was, kahit tayo ay sumusunod sa Panginoon, kahit tayo ay naglilingkod sa Panginoon, kahit na tayo nananampalataya sa Panginoon, we are not exempted from pains and suffering. But one thing for sure, we are not also exempted from the grace ng Panginoon. Maraming beses na umiyak ako sa pulpito when I was saying those words. Pero yung mga panahon na yon, doon namin naranasan ang kilos at presensya ng Banal na Spirit. Bagamat merong pagluluksa, merong nawala, no? Hindi nawala ang presensya ng Panginoon. Ate, makikita ko po ba ulit si Mami? Yes, anak. Nasa heaven na si Mami. Balang araw, we will see her again. All of a sudden, sinabi ni Orvi sa akin, I want to go to heaven.
I want to see mommy again. Umiiyak na ako sa harapan ng doktor at sabi sa kanya, "Sir, kamamatay lang ng wife ko. Ganyan-ganyan din po ang nangyari. Gawin niyo po lahat na makakaya ninyo." At pumasok sa isip ko, Lord, eto na naman ba? Ito na naman kami, di ba? Hindi pa tapos yung pagluluksa sa wife ko, meron na namang isang isinugod sa ospital. Lord, ano na naman ba ito? Makayanan kaya ni Bong ang panibagong dagok? Patuloy kaya siyang mananalig sa Diyos? Abangan bukas. Welcome sa Day 3 ng aming pagtalakay sa inspiring story ni Bong Gualberto. Peter, nakaranas ka na ba ng sunod-sunod na dagok sa buhay tulad ng naranasan ni Bong? My dad passed away, then towards the end of the year, my mom had a stroke, and then after that, early the following year, she passed away. Pero hindi yung sabay in one day. Yeah. No? And then a few hours after, he finds out the wife had cardiac arrest. Yeah. Hindi ganun ka immediate. Parang walang interval. That's yung right. kay Bong, hindi ganun. Yeah. How about you, I can relate with you also. Parang it's not sabay-sabay. Yeah. Parang the Lord is kinder. Parang alam niya, I won't be able to take it. Yes. Parang He knows the measure of strength that you have. So, ganun yung ibang klase. Maandar pa rin yung mercy ni Lord, no? Yeah. Bong's father survived while his wife did not. When God says no to our prayer, it doesn't mean He is a cruel God, nor He doesn't love us. Wala nga tayong magagawa para mabawasan yung pagmamahal niya sa atin. God may answer no to our prayer, but He will never say no to us when we approach Him and ask Him, Lord, tulungan mo akong harapin at maintindihan ang mga nangyayari. Lord, ligtas mo ko. Lapit tayo sa Kanya. Panginoon, salamat. Kahit ano ang nangyayari sa buhay ko, Ikaw ay Panginoon pa rin. And you are in complete control. Lord, lumalapit ako sa inyo. Nagsusumbong dahil sa sunod-sunod na dagok na aking nararanasan ngayon. Hindi ko siya naiintindihan. Pero alam ko, Lord, na mahal mo ko. Kasi binigay mo ang sarili mong anak para bayaran ang aking mga kasalanan. You gave what was most special to you for my sake. So alam ko, Lord, kahit ganito ang dinadaanan ko, mahal mo ako. You love me. And so, Lord, right now, I ask you to forgive me. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Sa lahat ng mga bagay na ginagawa ko na hindi kalugod-lugod sa inyo. Linisin mo ako, Lord. Sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Kayo na po ang magmaneho, Panginoon. Be my Lord and be my Savior. Iligtas niyo ako. Alam ko niligtas mo ako sa pinakamalaki kong problema, which is sin. And now I will trust you na ililigtas mo ako sa aking sitwasyon ngayon. Maraming salamat, Panginoon. Be my deliverer. Be my Father, my tender Father. Be my guide from now on. In Jesus' name, amen. 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 And for those who are watching right now at meron kayong hinaharap na mga pagsubok, karamdaman, we just want to pray for you and declare God's healing power over your life. Father, in the name of Jesus, we pray for everyone watching right now, facing trials, facing difficulties, moments where they don't understand, even facing health issues. We declare life unto them, the life that comes from you, the abundant life of the living God. And we say, in the name of Jesus, be delivered. In the name of Jesus, be healed. In the name of Jesus, be made whole. In the name of Jesus, be encouraged. In the name of Jesus, that dark cloud over your head be lifted up this very moment, that you may walk in victory and breakthrough even now. Receive your healing and encouragement and freedom in Jesus' name. Yes, Lord. Amen. Amen. And amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Life's challenges may be overwhelming, but we can triumph over them. Faith is simply this: the God that you see and believe is the God that you get. Learn more from Peter Kairos in his audio teaching, One God, One Hope, One Salvation. Donate any amount to CBN Asia to receive exclusive streaming access. Become a CBN Asia partner today. Pinagpe-pray namin healing, pero sinagad ng Lord hanggang provision. Wala kaming binayaran. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Breakthrough! Now na! Saksihan mula February 10 to 14, 17 to 21, 12 midnight, live on GMA and on the 700 Club Asia socials. Nagbabalik ang The 700 Club Asia at muli nating makakakwentuhan ngayon si Bong Gualberto. Hi, Bong! Well, good day po ulit sa inyong lahat. Yes, good to see Hi, you. Bong. As a pastor, Bong, going through those multiple trials, including the tragic news that you received, no? So, what was going in your heart and in your mind? What was going through? Yeah. Well, I was very vulnerable during that time. At naitanong ko, naibulalas ko sa Panginoon, ano yung pagkasalanan ko? Yeah. Meron ba akong kasalanan? Ito ba yung kapalit ng mahabang paglilingkod namin? We sacrifice. So being human, naibulalas ko yon sa Panginoon. Nung ako'y naging honest sa Lord, naibulalas ko yung mga sama ng loob na yon, doon ko rin naramdaman na ang lapit ng Panginoon sa akin. Yeah. Niyakap niya ako at pinaramdam niya sa akin yung kapayapaan mga oras na yon. Parang naalala ko yung verse sa Lamentations. Though He brings grief, compassion, He will surely show. And siguro yung presence ni God, no? Wala naman tayo matatago kay Lord, di ba? Whatever thoughts we have, whatever seemingly scandalous thoughts we may have, He knows. That's right, yeah. And the Lord also reminded me about what Paul have written in the book of Romans. No, na ang sabi niya, for we glory in our suffering, for we know that our suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. Yeah. Wow. Wow. Kung titingnan natin, Pastor Bong, no, napaka-ironic ng sagot sa'yo ng Panginoon because binuhay niya ang father mo, pero kinuha na niya ang misis mo, no? So, paano mo ito pre-process, na with the Lord? Parang... Considering both are easy for the Lord. Yes, to answer. yeah. It doesn't matter 52 stabs or the case of your wife, no? Dumating yung panahon na naitanong ko sa Panginoon, Lord, nanalangin naman ako na pagalingin ang aking asawa. And the Lord has impressed on me, pinaunawa niya sa akin. At di ba pinagaling ko naman yung asawa mo? Hindi nga lang sa pamamaraan na gusto ko. Yeah. At yung panalangin ko, gusto ko siyang gumaling para hindi ako malungkot. Gusto ko siyang gumaling para may makasama ako sa buhay. Gusto ko siyang gumaling para may katuwang ako sa gawain, sa bahay, sa buhay. Pero tinugon ng Panginoon yung aking panalangin na siya'y gumaling sang-ayon sa kapamaraanan na gusto niya. Well, mahirap tanggapin yon. Maraming tanong na, Lord, bakit? Pero maraming mga katanungan na walang sagot, but all you need to do is to trust the Lord that He knows paano kanya ipoproseso. At yung pagpoproseso na yun ng Panginoon ay tinuruan niya ako na maging matatag sa mga pagsubok sa buhay at mas lalong nadagdagan yung aking empathy sa mga tao din na dumadanas
na mga matitinding pagsubok, that I can relate to them and that I can share my experiences to encourage them and to help them, go through all these trials that they are experiencing. Yeah. From glory to glory. Ika nga. When I pray for people, I'm sure you were praying earnestly, asking the Lord for a miracle for your wife. And then in the end, He revealed to you, actually when we pray, there are two miracles. The supernatural miracle of healing and the miracle of heaven. And that's what that's what the Lord chose. And how that settled in your heart as a man of God, trusting the Lord and knowing His ways are better. Even if you said, paano na, Lord, this is what I want. In relationship to the ministry, did you ever ask God, what do you want me to do the ministry alone? Para bang did that, did that ever enter your mind? So how can I continue? Of course, we can always continue, but do you want me to do this all by myself? Yeah, dumating po sa panahon na ganun. Natanong ko sa Lord, di ba tinawag mo kaming parehas? Correct? Yeah. Tapos ngayon Yeah. dumating yung panahon na parang mag-isa na lang ako. Anong mangyayari sa gawain? But the Lord once again has impressed on me sa pamagitan din ng tulong ng ibang mga pastor. At ako'y napaalalahanan na ang gawain na ito ay gawain ng Panginoon. Yes. At ito ay pinagkatiwala lamang sa atin. At kung meron man siyang inalis, magpapatuloy ang gawain. And the Lord will continue to enable you. The Lord will continue to strengthen you. The Lord will continue to give you wisdom on how you're going to make it happen. The grace is sufficient. At hindi nakasalalay sa asawa o kanino man ang tagumpay ng gawain. Kundi at the end of the day, it is all about the victory that comes from the Lord. Amen. Dahil ito ay gawain niya. Amen. At nakita ko din na maraming mga tao, Pastor Bong, I want to help you with the ministry. Pastor Bong, I want to be part of what the Lord has been doing. So, yung kamatayan ng aking wife ay nagbigay ng buhay at encouragement sa ibang mga tao upang sila din ay ma-involved sa gawain. And I just want to praise the Lord for that. Amen. Amazing. Amazing grace. Yes. And then, meron ka bang impormasyon tungkol dun sa sumaksak sa papa mo? Yeah, that issue. Yeah, well, nahuli siya. At nung siya ay nailagay, dahil minor siya nung ginawa niya yung krimen against my dad, he's a minor, and so he was put into DSWD, or Department of Social Welfare Development facility. At pinagbawalan muna kami na makipagkita sa kanya, but during that time, nung mahuli siya, my father already wants to release forgiveness to him. Kaya lang, hindi pa kami binigyan ng pagkakataon na makita yon. It's because of minor. Sabi ng DSWD na kapag 18 years old na siya, wait muna. At nung last year, nag-18 na yung kabataan na yon, we were given the chance to see him. And during that meeting, my dad released forgiveness doon sa bata na yon. At nais ng tatay ko na magkaroon siya ng panibagong buhay muli. Una ay makakilala sa Panginoon, dahil naniniwala siya na only when he came to know the Lord, he will have a life transformation. Yeah. Yeah. Wow. So ngayon po ay wala na siya sa facility, siya ay nakalaya na. What was his initial reaction when your dad, at that moment when he said, I forgive you? Were you looking at his face? And yes, opo. Nandun kami, nasa harap ko siya, yung tatay ko ay nandoon. Hindi siya makatingin sa tatay ko, pero iyak ng iyak yung bata na yon. At all he can do is lapitan yung tatay ko at yakapin na lang siya ng mahigpit. Wow. Yeah. That's the power of forgiveness. Yeah. The power of forgiveness to touch someone's heart
which is beyond words, beyond description, a work only of the Holy Spirit. Yeah. Grabe. Yeah. It's amazing, like your father. It's like he knows that he freely received it, so he will now freely extend it. Yeah. Although na hindi niya na nakita yung reaction ng kabataan na yun kasi tuluyan na siyang nabulag dahil doon sa mga saksak at bugbog. Pero alam ko deep inside, my dad's heart was a genuine forgiveness. Amen. At yung nakaraan ay nakaraan na. Let's move forward and let's all enjoy the life that God is giving to us. Wow. Bong, paano ka binago ng mga pinagdaan mo, and how did this change your relationship within your family? Yeah. Well, mas lalo kong naunawaan ang kahalagahan ng family sapagkat bilang manggagawa ng Panginoon, bilang isang pastor, sometimes we felt na kaya natin ang lahat ng ito kasi naglilingkod tayo sa Lord. And so we show to the people that we are strong, pero nakalimutan natin na tao din tayo and vulnerable. So mas natutunan ko na kausapin ang pamilya kapag kailangan ko ng tulong. Mas naging honest din ako sa kanila. At mas nakita ko kung ano yung layunin ng Panginoon. Bakit ako nakadanas ng ganito? Upang sa ganoon ay mas lumalim pa yung aking pag-unawa sa mga tao na dumadanas din ng ganoon. And the same comfort that I have received from the Lord is also the same comfort that I can show to the people. And I remember what Paul have said, I think in 2 Corinthians chapter 1, that praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ, who is the Father of compassion and the God of comfort, who is comforting us in all our troubles. And the same comfort that we receive from Him is also the same comfort that we can give to others. Amen. So, Pastor Bong, ano ang gusto mo sabihin sa mga viewers natin na dumadaan sa ganun? Yung sunod-sunod na pagsubok na to the point that they no longer understand what's going on in their lives. Well, katulad po ng aking pinagdaanan, madaling sabihin na magtiwala tayo sa Panginoon. But when you are there in that situation, doon talaga masusubok yung iyong pagtitiwala at iyong pananampalataya sa Panginoon. Pero maging totoo tayo sa ating sarili. We need to express also our emotions to the Lord. Maging honest tayo sa Kanya. Sabihin natin lahat ng ating mga kabigatan, ng ating mga pasanin, ng mga pait natin sa buhay sapagkat ang Diyos ay nakikinig at ang mga luha natin ay mahalaga sa Kanya. At wag din tayong mahiya na humingi ng tulong sa ibang mga tao, sa ating pamilya, sa ating kaibigan, o sa simbahan, sa ating mga pastor. At gagamitin din sila ng Panginoon upang tayo ay tulungan, alalayan, at higit sa lahat, manatili tayo na nagtitiwala sa pangako ng Panginoon at sa kanyang kapangyarihan. And the Lord will never leave us nor forsake us. All we need to do is to claim His promises, to believe in His promises, and remain in His presence. Can we ask you to pray for those? Opo, sige po. Or So, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa oras po na ito. Panginoon, hindi po aksidente na meron kaming mga kababayan at mga kapatiran here in the Philippines and abroad who is watching this show right now. Dalangin ko po amang banal na anuman po ang kanilang mga karanasan sa mga oras po na ito. Maaaring ang iba sa kanila ay dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, ng mga kabigatan, ng kawalan, ng mga pasakit, ng mga kahirapan, ng karamdaman. Ang daking pong dalangin, Panginoon, sa mga oras po na ito ay aabutin mo sila ng iyong makapangyarihang kamay. Hindi ka po bingi upang hindi marinig
ang mga sambit ng kanilang mga puso, Panginoon, at dalangin ko po, Amang Banal, na tugunin mo po ang kanilang mga panalangin. Lord God, I pray that you will touch their lives. In the name of Jesus Christ, I pray, Lord God, that they will experience the victory that you have already given to them. Na tulungan niyo po sila na magtiwala sa iyong mga pangako. Na tulungan niyo po sila na mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito na dumarating sa kanila. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy po kayo na mangusap sa kanila. At buksan po nila ang kanilang mga puso sa iyo, Panginoon, at makinig sa iyo at magtiwala sa iyo, dakilang Diyos. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, at gabayan at samahan at patatagin, Amang Banal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 We're not yet done with Bong's story because after his wife passed away, your family faced another trial. Your son was rushed to the hospital. Ano kaya ang nangyari? Malalaman natin yan bukas. We will see you again tomorrow, Bong. No? We'll see you also. Meanwhile, pansamantala muna kaming magpapaalam sa iyo. Thank you so much for gracing our show today. Thank you, Pastor Bong. Hindi pa tayo tapos. We'll be right back after a few reminders. Maghari sa bahagari, magpupuri kay Jesus palagi. Declare that God can do much more in your life. With your gift of 2,500 pesos or more, you will receive this limited edition CBN Asia 30th Anniversary Beyond Measure shirt and discover God's supernatural grace to break the cycle when you listen to Peter Kairou's audio teaching, One God, One Hope, One Salvation. Scan the QR code and be a CBN Asia partner today. In the Bible, a few hours before the Roman soldiers arrested Jesus, he was praying in the Garden of Gethsemane. He knew the hardship and the pain that he was about to endure. He was praying earnestly that in his anguish, his sweat was like drops of blood. And this was his prayer. He said, Father, if you are willing, remove this cup from me. Yet, not my will, but yours be done. That's in Luke 22, verse 42. And we know the Father's answer to Jesus' prayer. He said, no, not yet. We saw the humility of Jesus. Not my will, but yours be done. Sabi nila, 3 lang daw ang sagot ng Panginoon sa ating mga panalangin. Yes, wait, or no. Pero kahit alin pa man dyan ang sagot ng Panginoon, yon ang tiyak na makabubuti para sa atin. We just have to trust the Lord. If you want to see more of these inspiring stories, partner with us. Send us a message on our Facebook Messenger, the 700 Club Asia, or you can call the number on your screen or scan the QR code. May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you peace. Umiiyak na ako sa harapan ng doktor at sabi sa kanya, kamamatay lang ng wife ko. Ganyan-ganyan din po ang nangyari. Gawin niyo po lahat na makakaya ninyo. Pumasok sa isip ko, Lord, eto na naman ba? Ito na naman kami. Paano dadalhin ni Bong ang mabigat na damdamin dala ng pagkamatay ng kanyang anak at asawa? Dito lang sa The 700 Club Asia sa pagpapatuloy ng kanyang kwento, Huwebes, 12:00 ng hating gabi sa GMA.